umiyak si Cesar Sinita bago tuluyang nawala. Saan na kaya si Cesar Sinita? At matapos yung grabing mga atake banat niya sa amin ni Father Darwin Caborno, biglang nawala si Cesar Sinita. Ipanalangin po natin siya. Kumusta na kaya si Cesar Sinita? Pero kung maalala nyo, grabe. Ako daw, wala ng pag-asa. Palagay ko ito si Wendell Talibong wala ng pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. Kasi halatang halata, kitang-kita yung kanyang pagdaraya. Yung bang ugali ng Diablo, kitang-kita sa kanya Spokesman ito ng Diablo Isip-isipin nyo na yung isang tao na binabanggit sa 13:18 ng Apokalipsis na tumutukoy nga doon sa halimaw, sinabi ko raw na plural yon. Paulit-ulit. Ako raw mangmang. Kasi yung singular daw na isang tao, sinasabi ko raw na plural yon. Isip-isipin nyo yan. Samantalang, ang kahulugan nun, sinabi ko na kung bakit sinabi ng isang tao yon para matiyak na yung halimaw ay tao. Yun ang ibig sabihin ng isang tao. Yun ang kaniyang pahayag. Pero alam nyo, yung sinabi niya na siya daw umano ay mangmang, kahit kailan, di ko yan sinabi. Siya lang ang nagsabi niyan, kahit pa i-review ninyo. No? Pero, ako lang ba ang nagpahayag na yung isang tao ay hindi singular? Di ba galing yan sa kanyang bibig? Ating tatalakayin mga kapatid at kasama si Caborno na nagtalakay sa tiyara at nagribat din kay Cesar Sinita. Samahan ninyo ako. Kumusta? Muli, itong yung lingkod Brad Wendell Talibong. Makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inadiyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay at sa mga napadaan lang. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag kalimutan ding mag-subscribe sa mga bago pa lang mga napadaanan at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So, ilan ang buwan na wala na si Cesar Sinita? Hindi natin alam kung asan na talaga si Cesar Sinita. Meron pa siya mga paghahamon noon na maganap ang debate dito sa Maynila. No. Pero, spokesperson daw ako sa demonyo, sabi ni Sinita. Tapos yang nanawagang walang personal attack. Pati pa yung ginamit mo na walang personal, may panawagan siya na iwasan ang personal attack. Ipinakikiusap ko lamang po sa inyo na sana iwasan po natin ang mga salitang hindi nararapat. Iwasan ang mga salitang hindi nararapat. Ipinakikiusap ko lamang po sa inyo na sana iwasan po natin ang mga salitang hindi nararapat. Huwag po tayong magmumura, huwag po tayong manglalait. Huwag po tayong magmumura, huwag po tayong manlalait. Pero ang sabi niya sa kanyang tera, sa akin, palagay ko ito si Wendell Talibong wala ng pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. Kasi halatang halata, kitang-kita yung kanyang pagdaraya. Yung bang ugali ng Diablo, kitang-kita sa kanya
Spokesman ito ng Diablo eh. Isip-isipin nyo na yung isang tao na binabanggit sa 13:18 ng Apokalipsis na tumutukoy nga doon sa halimaw, sinabi ko raw na plural yon. Paulit-ulit. Ako raw mangmang. Kasi yung yung singular daw na isang tao, sinasabi ko raw na plural yon. Isip-isipin nyo yan. Samantalang, ang kahulugan nun, sinabi ko na kung bakit sinabi ng isang tao yon para matiyak na yung halimaw ay tao. Yun ang ibig sabihin ng isang tao. Hindi doon pinag-uusapan kung plural yun or singular. Paulit-ulit sinabi ko raw na plural yun. Sa bunganga lang niya nang galing eh. Okay, yon ang sabi ni Cesar Sinita na diakono ng INC Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo. Pero pasinin niyo, di ba niya sinabi na yung isang tao hindi singular? Anong masabi mo? Anong interpretasyon mo pag sinabing hindi singular? Di mo ba plural? Pakinggan ninyo. Samantala, ang nakasulat daw sa 13:18 ay singular, hindi raw plural. Gumamit siya ng English ng King James Version. Pero ang babasahin ko po sa inyo ay Tagalog ng King James Version. Ito po ang Tagalog ng King James Version. Ano po? Ayan. Babasahin ko po ang 13:18 ng Apokalipsis. Ito po ang nakasulat. Kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. Ayan po ang nakasulat sa Tagalog. Hindi po ang ibig sabihin yan ay singular yan. Nililinaw lang po dyan, yung halimaw ay tao, isang tao. Narinig niyo? Galing mismo sa kanyang bibig na isang tao, hindi ibig sabihin singular yan. Pagkatapos ako ang pagbintangan sa kanya mismong apahayag na ang isang tao, pero kahit i-review niyo ang video, wala akong sinabi na mangmang siya. Sa kanya lang yan nanggaling, ha? Kahit kailan, wala akong sinabi na mangmang si kapatid na Cesar. Pero, yun ang interpretasyon niya. Ang isang tao, hindi singular. Samantala, ang nakasulat daw sa 13:18 ay singular, hindi raw plural. Gumamit siya ng English ng King James Version. Pero ang babasahin ko po sa inyo ay Tagalog ng King James Version. Ito po ang Tagalog ng King James Version. Ano po? Ayan. Babasahin ko po ang 13:18 ng Apokalipsis. Ito po ang nakasulat. Kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. Ayan po ang nakasulat sa Tagalog. Hindi po ang ibig sabihin yan ay singular yan. Nililinaw lang po dyan, yung halimaw ay tao, isang tao yun. Hindi... So, di ba? Na rinig niyo? Na ang isang tao, hindi po ibig sabihin singular yan. Nililinaw lang na isang tao. Basta isang tao, hindi ibig sabihin singular yan. Dahil pinipilit kasi nila na yung Revelation chapter 13 verse 18 ay tumutukoy daw sa Papa. Kaya iyak tuloy. At may paliwanag na dito si Kaborno kaugnay sa naunang atake ni Cesar Sinita. Pakinggan natin.
Kaya yung binasa mo sa Apokalipsis na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos dahil sa pagdaragdag at pagbabawas, sa iyo po tumatama yun. Sa iyo po tumatama yun. Sa iyo po tumatama yun. Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang isang talata sa Biblia sa Kawikaan 12:15. Ganito po ang ating mababasa. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ang mga nagsasabing sila daw ang tama palagi, pero kung hindi mo naman susuriin ang kanilang mga argumento, talagang akala na nila tama sila, pero bunga pala iyon ng kamangmangan, mga kababayan. Ayan po ang ating nabasa sa Biblia. Kaya sa ating episode ngayon ay muli nating tatalakayin itong pahayag ni Mr. Cesar Sineta, kasi sabi daw niya, sasalin daw ni Jose Abriol ang nasa Apokalipsis 13:16. Yung nakasulat daw doon ay itong phrase na sa kanang gamay at sa noo. At yan po yung ginagamit niya para tuligsain ang Iglesia Katolika tungkol daw sa sign of the cross, na yan daw ay tanda ng Antikristo. Eto, panoorin muna natin yung kanyang naging pahayag noon. Eto. Kapatid, halimbawa, hindi o ang ginagamit at talaga, saan? Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 8 sa dating Biblia. At inyong itatali sa pinakatanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. At ang ginagamit dito mga kapatid, hindi o. Talibong, 1 oras mahigit ang video mong ito. Paulit-ulit mong hinahanap yung salitang at sa Biblia na para sa iyo, dinaya namin, idinaragdag namin. Bumili ka ng Biblia na salin ni Monsignor o si Abriol. Mababasa mo dyan yung salitang at. Mababasa mo dyan na pinatatakanan niya ang mga nadaya sa kanang kamay at sa noo. Sa kanang kamay at sa noo. Sa kanang kamay at sa noo. Yan po yung pahayag noon ni Mr. Cesar Sineta sa kanyang naging video sa kanyang channel, mga kabatid. Dito, mga kabayan, napatunayan na po natin noon na mali itong pahayag na ito ni Cesar Sineta. Ito, balikan natin yung nadiskubre natin sa salin ni Jose Abriol sa Apokalipsis 13:16. Ito po, mga kababayan. Ayan, so hawak ko po ngayon, mga kapatid, ito pong ang banal na Biblia. Ipapakita ko po sa inyo ito. Ito po ay bigay ng mga kapatid natin sa GSK Healing Online. Ito ay ipapakita ko po sa inyo, mga kapatid. Ito pong ang banal na Biblia, kung inyo pong nakikita dito. May nilobstat ni Monsignor Mario Baltasar, imprimator ni Rufino Cardinal Santos, may reimprimator ni Jaime Cardinal Sin. Ito po ay ating babasahin. Ito po pala ay galing kay, ito, yung sabi dito sa ang banal ang Biblia. Pakita ko po sa inyo. Ito po ang banal ang Biblia ay salin ni Monsignor Jose Abriol, no? So babasahin po natin. Ito pong nakasulat sa pahayag o sa Apokalipsis o sa pahayag Kapitulo 13, ang talata po ay 16. Ganito po ang ating mababasa. Ipapakita ko po sa inyo para malaman at makita po ninyo. Ito po ang nakasulat. Pinatatakan niya ang lahat, hamak at dakila, mayaman at dukha, malaya at alipin, sa kanang kamay o sa noo. Ulitin ko po, mga kababayan. Pinatatakan niya ang lahat, hamak at dakila, mayaman at dukha, malaya at alipin,
sa kanang kamay o sa noo. Oh, Mr. Cesar Sinita, uulitin ko para, kasi sabi niya, sa salin daw ni Monsignor Abriol ay at daw yung nakalagay. Ay, ipapakita ko po sa inyo, ulitin lang natin. 16. Pinatatakan niya ang lahat, hamak at dakila, mayaman at dukha, malaya at alipin, sa kanang kamay o sa noo. Klarong-klaro po yan, mga kababayan, ano? O, parang mali ata si Mr. Cesar Sinita. Nagpapalusot na naman. O, ayan. Ulitin ko po. Ang banal na Biblia, nasali ni Monsignor Abriol sa pahayag o sa Apokalipsis 13:16. Ayan, mga kapatid. O, kanang kamay at sa noo ba yung nakasulat? Mali po no? So, yan mga kapatid. So, klarong-klaro po mga kababayan. Yung nakasulat talaga sa Apokalipsis 13:16 ay sa kanang kamay o sa noo. Yan po yung nakalagay mga kababayan. Kaya mali talaga si Cesar Sineta. Pero alam niyo mga kababayan, may palusot na naman siya dito mga kababayan. Isa po kasing video yung ating nakita na sinagot niya ang ating nabistong kapalpakan niya. Ito po yung video mga kababayan. Matagal na pala to, no? Nasagot na pala niya yung video natin. Ngayon na natin nakita. Ito po ay ini-upload noong August 8, 2022 na may pamagat na ang sign of the cross ni Kaburnok hindi utos ng Diyos. Aba, grabe naman itong si Cesar Sineta. Katunayan, meron po siyang sinasabi dito sa description box, ano? Sabi dito, ang pabibintang ng Factbusters PH at Kaburnok ay sarili niya ang tinatamaan. Aba, grabe naman itong taong ito. Tayo pa daw yung natatamaan. Klarong-klaro na nga nakalagay sa kanang kamay o sa noo. Grabe talaga itong taong ito. O sige, tingnan natin mga kababayan. Ano ba ang pahayag ni Cesar Sineta sa nasabing video na ito? Ito, panoorin po natin siya mga kababayan. Kumusta ko rin po si Kaburnok at ang Factbuster team. Sana po, Kaburnok, Factbuster team, sana po pagkatapos nito ay magsisi kayo. Ano? Magsisi ka sana, Kaburnok, sa mga ginawa mong pagaglahi sa akin pagkatapos nitong bidyong to. Ano po? Para naman maawa ang Diyos na buksan ang inyong mga isipan at ang inyong mga puso at makilala nyo na ang katotohanan at makaunawa na kayo ng katotohanan. Ay, nako, grabe naman yan mga kababayan ha. Ayon po kay Cesar Sineta, sana daw magsisisi daw ako dapat sa pag-aglahi kay Cesar Sineta pagkatapos ng kanyang naging video na ito. Yung pag-aglahi, alam naman natin, pangungutya daw natin sa kanya, pagmamaliit daw natin sa kanya. Aba, grabe naman itong taong ito, no? At sino pa daw ang nagdagdag at nagbawas ng nasa Biblia? Kahit na totoo naman, ano? Siya naman talaga itong nagdagdag at nagbawas ng nasa Biblia, yung Apokalipsis 13:16, dahil sabi niya daw, yung nakasulat daw dito sa salin ni Abriol, sa kanang kamay at sa noo. Yan daw yung nakasulat. Pero sa katotohanan, napatunayan po natin na sa kanang kamay o sa noo yung nakasulat. Sino pa daw yung nagdagdag at nagbawas ng nasa Biblia sa lagay na ito? Ito, panoorin natin yung kanyang pahayag, mga kababayan. Hindi po ako nagdaragdag at nagbabawas ng nakasulat sa Biblia. Ang nagdaragdag at nagbabawas sa Biblia ay ikaw. Kaya yung binasa mo sa Apokalipsis na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos dahil sa pagdaragdag at pagbabawas, sa iyo po tumatama yun. Grabe talaga itong si Cesar Sineta, ituturo pa niya sa atin. Sabi niya, hindi raw nagbawas at nagdagdag sa nakasulat sa Biblia itong si Cesar Sineta, at kay Kaburnok daw tumatama ang sinasabi ng Biblia na hindi daw magmamana sa kaharian ng Diyos dahil sa pagbabawas sa nakasulat sa Biblia. At syempre, yung konteksto niyan ay
nakasulat po sa Apokalipsis 22:18 na ang nakalagay, sa sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ngayon, hayaan natin siyang magpakita ng ebidensya na ang nakasulat daw sa salin ni Abriol sa Apokalipsis 13:16 ay sa kanang kamay at sa noo, na kahit yung totoo naman talaga sa kanang kamay o sa noo. Ito, pakinggan natin yung kanyang pruweba daw. Yung o at saka at ay parehong nababasa yun sa Apokalipsis 13:16 at saka sa Apokalipsis 14:9. Lalong-lalo na po sa Biblia ng Katoliko na salin ni Monsignor Jose Abriol. Mababasa mong kapwa yun. Pareho yung at saka o nababasa sa Biblia. Aba, grabe naman itong taong ito, mga kababayan, na. Sa kanya pong ipinakita, ayan po, nakikita niyo sa screen, yung Abriol na salin noong 1968, yung kanyang ipinakita at yung kasulat daw, ay etong sa kanang kamay at sa noo. Suriin nga natin yung kanyang ipinakita, mga kababayan. Ayan, nakikita niyo sa screen, ano? Dapat mapansin niyo po ito, mga kababayan. Yung at doon sa kanyang Biblia. Ayan, nakikita ninyo, mga kababayan. Sana ay napansin nyo rin yung napapansin ko. Mapapansin, mga kababayan, na dinaya niya talaga ito. Ayan, nakikita ninyo. Parang tinakip na, merong tinakip doon at nilagay niya yung salitang at doon, mga kababayan. Ano? Grabe talagang mandaya, ano? Halatang minagic niya talaga ito, mga kababayan. Ano ang patunay na talagang dinoktor niya itong nakasulat na ito, mga kababayan? Ito, yung kanyang pinakita, mga kapatid, ano? Yung salin ni Abriol na inilimbag noong 1968. Ayan, nakikita nyo sa screen. Ako, meron din akong kopya ng 1968 na ang banal na Biblia ni Jose Abriol. Ito, ipapakita ko po sa inyo. Yan po yung aking kopya, no? Yung 1968 edition ng Biblia ni Abriol. Ayan, ipapakita ko po sa inyo. At heto, nakikita nyo sa screen ang nakasulat sa Apokalipsis 13:16 at ang nakalagay talaga, sa kanang kamay, sa noo. Diba? Grabe naman itong si Cesar Sineta, mga kababayan. Huling-huli ka, matanda. Nako, ha? Grabe talaga. Minagic pa talaga niya para magbukhang totoo ang kanyang mga sinasabi. Huling-huli ka na. At dahil dito, napatunayan talaga natin na gagawa pa talaga ng panusot si Cesar Sineta sa pamamagitan ng isang malaking pandaraya. Kaya, huling-huli na naman ang iyong kasinungalingan, Mr. Cesar Sineta. Grabe talaga. Sabi ng Biblia, ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama. Huling-huli ka na, Cesar Sineta. Ano ba ang nangyari kay Cesar Sineta dahil nahuli natin siyang nagsisinungaling? Ano ba kasi yung nangyari talaga sa kanya sa lagay na ito? Eto, panoorin natin mismo mula sa kanyang bibig. Mga kapatid. Ngayon, ako naman po, ang masasabi ko lang po sa mga Katoliko, ang turo po ni Kristo, para malaman mo kung ang diablo o demonyo nakatira sa tao, pagka ang tao po nagsisinungaling na, ayan, may demonyo na sa katawan niya. Yun ang sabi ni Kristo. Basta ang tao nagsisinungaling na, asahan mo yan, ang diablo ay nasa katawan niya na. Madali pong malaman kung ang tao may demonyo. Yung sundin mo, paniwalaan mo yung sinabi mismo ni Kristo. Pagka nagsisinungaling na ang tao, sigurado yan, may demonyo na yan. Si Kristo may sabi niya na, kung ang demonyo ay nakatago na sa katawan ng tao, sinungaling yung taong yun. Kaya dahil sa naniniyahan ko kayo, mga kapatid, no, na marami kayong matutunan sa channel ng Factbuster PH, no? Mag-subscribe po kayo, ha? Ang dami niyong matutunan sa channel na ito. Magandang araw, mga kapatid, and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. At para sa ating extreme episode ngayon,
babasahin ko muna ito mga comments po dito sa ating YouTube channel. Umpisahan natin sa nabasa natin mula kay Sined Oneo Bermo. Kung ano yung pangalan niya. Alam mo, napanood ko ang mga video mo sa YouTube at kung paano ka sinagot at pinahiya ni ka Cesar Sineta. Alam mo, ikaw yung taong nagdudunong-dunungan lang pero bobo. Katulad ka rin ni Talibong. Tama ang sinabi ni ka Cesar na kayo ang katolikong kulto, bangaw, na ginagawa ninyo ito upang pagkakitaan. Ito ang payo namin sa inyo. Siraan nyo man ang lahat, pero pagdating sa Iglesia ni Cristo, ay hindi kayo uubra sa pinaggagawa ninyo. Kung talagang marunong kayo sa katotohanan, ay sagutin ninyo ang mga tanong sa inyo ni ka Cesar. Patunayan ninyo ang talino ninyo kahit magpatulong ka kay Talibong at sa mga CFP. Tinitiyak ko sa iyo, wala kayong maisasagot. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan na durog kayo pag INC ang kaharap ninyo. Tandaan mo niyan ha, kung ako sa iyo, tumigil na lang kaysa mapahiya lang sa harap ng buong mundo. Grabe talaga itong si Sined na ito. I guess yung pangalan niya binaligtad, ano? Si Dennis siguro ito, ano? Grabe talaga itong si Dennis. Nako, mga kababayan, grabe talaga ang kanyang pagiging panatiko bilang Iglesia ni Cristo member na ito. Nako, tapos sabihin niya raw, butata daw kami kay Cesar Sineta. Apa? Sige, mamaya, tatalakayin natin yan. Okay, ito pang isa na hanap natin no, sa YouTube. Ito pong channel ni Raymond Gadiano na ito. Nako, grabe pala kumukuha ng video natin. Ayan, nakikita nyo sa screen. Isa po yan sa mga naging video natin dati. Ayan, ginawa pa niyang picture yan. Oh, grabe talaga itong mga palpak na ito, no? Si Raymond Gadiano na may 11.9K, 11,900 plus na subscribers. Babasahin po natin ang kanyang sinabi. Ito ha. Wendell Talibong at Backbuster.ph. Ito yung pangalan ng ating YouTube channel, Backbuster.ph. Palpak talaga ito si Raymond Gadiano. No? Buko-buko na naman ang kasinungalingan at bandarayan ninyo sa video ipinost ninyo. Aba, humanda ka, Mr. Raymond Gadiano ka, ha? Ikaw na palpak ka. Sa susunod na mga episodes, ipapakita ko sa inyong lahat ang kapalpakan ninyo. Ito pang isa. Mula po kay Remly Comiso. Ito, pinost niya to sa isa pong page sa Facebook, Roman Catholic Church versus mga Sulpot Church. Ito po. Wendell Talibong, butata kay kapatid na Cesar Sineta. Grabe. Tignan natin mamaya kung sino yung butata ngayon, ha? Sabi talaga, itong mga INC fanatics na ito. Nako, mga kababayan. Sa aming pagbabalik, umpisahan natin ang ating talakayan tungkol nga sa mga sinasabi ni Cesar Sineta. Alam niyo kasi nagpahinga tayo. Nakaschedule na kasi ang ating mga videos, ano? Gusto natin ngayon i-accommodate itong mga kapalpakan ni Cesar Sineta. Sunod-sunod na ito, ha? Kaya tumutok lang mga kababayan pagbabalik ang Fact-Busters. Aba, nagbabalik pa rin ang ating programa dito sa Fact-Busters PH. At ito nga, mga kababayan, ito, tatalakayin naman natin. Ito mga ginagawa ni Cesar Sineta sa kanyang channel. Parang grabe na talaga siya magbatikos. Ngayon lang namin napanood ng mga videos na, pero yan humanda ka ngayon, Cesar Sineta. Iisa-isahin natin yung mga kapalpakan mo na yan, ha? Okay. Alam niyo kasi, bakit ganun talaga ang response ni Mr. Cesar Sineta sa ating channel? Binuking natin yung kanilang kasinungalingan Gagamit pa sila ng referensya, mali-mali yung pagkabanggit nila, ha? Ito, ha? Muli nating balikan ang kaniyang kapalpakan, mga kababayan. Ito, ha? Panoorin ninyo. Dito po sa aklat ng Studies in the Scriptures. Studies in the Scriptures. Mr. Gitano, sa Google, pwede mo research to kasi by volume din ito Kayong mga defensor katoliko, Attorney Llasos, ikaw Wendell Talibong, para madagdagan ka talaga ng kaalaman para hindi ka mahulog doon sa mga pagpaparatang kasinungalingan.
yung kababaang uri ng utak mo para madagdagan ka ng totoong karunungan. Na ito po, itong aklat na ito, Studies in the Scriptures, Volume 2, by Pastor Charles Russell. Okay, so yan po yung sinabi niya, mga kababayan, Studies in the Scripture, na isinulat po ni Pastor Charles Taze Russell. At alam natin, itong si Charles Taze Russell ay founder ng Jehovah's Witnesses, isang relihiyon po. Ngayon, itong sinasabi ni Mr. Cesar Sinita, mababasa daw sa Studies in the Scriptures sa Volume 2, sabi niya, Volume 2, sa pahina 215. Titignan natin, ha? Ito. Una, ayan, ito po yung nakuha nating kopya. Studies in the Scriptures sa pahina, ayan, sa The Time is at Hand. Ito, ipapakita ko sa inyo, mga kababayan. Ito po, mga kapatid, ayan. So, hinanap po natin yan sa Google. Yung sinabi niya kasi, hanapin daw sa Google, ayan. O, ayan ha, The Time is at Hand. Ayan ha, Studies in the Scripture, The Time is at Hand. 1889, ayan ha, isinulat ng Watchtower Bible and Tract Society. 1889, ayan ha. O, Mr. Sinita, tignan mo ito. Ha? O, ito ha. Babasahin natin, sabi niya, pahina 215. Ayan ha. O, ayan. 224 po ito. Ayan na. 215. Ayan ha. Ipakita natin sa inyo. O, palakihin natin. Kasi nandito daw. O, may Vicarious Filidae daw. Ayan ha. Tignan natin kung meron diyang Vicarious Filidae o Vicarious Filidae. Ayan ha. O, ayan. Ayan. O, ayan. O, nakikita nyo ba yung Vicarious Filidae? O, tingnan nyo yun. O, meron. O, 216 na. O, sige nga. O, sige. O, 215. O, taas natin. Wala. O. O, saan dyan? Sige nga. Wala, o. Ay, naku naman, Mr. Cesar Sinita na ito. Wala naman dyan. O, ayan. O, wala. O, ayan. O, 216. O, tingnan natin. O, ayan. Wala, o. Wala. Ayan, o. O, 217. Wala, o. I-try natin. Hahanapin natin. Sa loob ng aklat. O, itatype na natin. Yung Vicarious Filidae. Ayan. O, yung tinype natin. Ayan. Itatype na natin. Vicarious pala muna. Okay, sige. Vicarious Filidae. No matches were found. Wala sa aklat. O, isa pa. I-try natin itong baka Vicarious. Ayan. Vicarious Filidae. O, baka sabihin ni Sinita, mali tayo. Ayan, o, kasi nga, dito sa kanyang YouTube channel, ayan, sa video na yan, ayan yung tsura niya. O, part 2, ayan, Vicarious, o, baka Vicarious, ha, baka mali tayo, no? O, i-check natin, o, Vicarious Filidae, o, tingnan natin. Hanapin nga natin, enter. O, sa page, o, ayan, ha, ayan, yun, yung kanyang, page 215. O, ito, pakita natin. Okay, hahanapin natin ngayon. O, search, o, no matches were found. Wala din, mga kababayan. Paano yan? Para mas maganda, mga kababayan, ay papakita namin sa inyo ito. Studies in the Scripture, Series 2, The Time is at Hand. Ito po ay isinulat noong 1889. Ganito po ang ating mababasa sa 215. Ayan. Ayan, hanapin nyo nga dyan. O, ito ha. O, saan dyan? Vicarious Filidae. O, kayo maghanap. O, nandyan ba? O, ito. O, andyan ba? Wala eh. Wala talaga, o. Wala. O, 215, sabi niya. O, wala. Wala naman dito. Ang sinasabi mo, Mr. Sinita. Ay, nako naman. Maling-mali ka eh. Huling-huling kasinungalingan mo. Volume 2 daw, ha. Volume 2, pahina 215 ng Studies in the Scriptures. Wala. Maling aklat ata ang ginamit niya. Palpak talaga. Ay, nako naman. Ito si Mr. Sinita na ito. Ito po yung gusto kong i-highlight. Mali po ang aklat na nakita ng grupo ni Wendell Talibong. Kaya hindi talaga mababasa ang Vicarious Filidae. Yan po ang sinasabi ni Mr. Cesar Sinita. Tandaan natin, ha? Unang tanong, sino ba yung nagkamali sa referensya? Tayo ba dito sa Factbusters PH o si Cesar Sinita? Ha? Ulitin nga natin ang referensyang sinasabi ni Mr. Cesar Sinita. Ito, pakinggan nyo siya uli, mga kapatid.
Aklat na ito, studies in the scriptures. Aklat na ito, studies in the scriptures. Aklat na ito, studies in the scriptures. Volume 2 by Pastor Charles Russell. Volume 2 by Pastor Charles Russell. Volume 2 by Pastor Charles Russell. Ito po ang nakasulat sa page 215. Ito po ang nakasulat sa page 215. Ito po ang nakasulat sa page 215. Oh, di ba? Klarong-klaro yan, mga kababayan, ha? Napakaklaro po ng inyong narinig. Volume 2, page 215 po, ng parehong pamagat ang binabanggit ni Sinita. Eh, syempre, hinanap natin yon kasi yun yung sinabi niya. Eh, alangan naman hanapin namin sa iba. Eh, alam nyo mga kapatid, meron po siyang sinabi. Oh, ito sa gitna ng kanyang episode na yan, pakinggan nyo siya, mga kapatid. Basahin ko ito talaga ang pangalan ng aklat. Studies in the scriptures. Ngayon, itong S, pagkatapos, ang nakalagay is letter V at saka 2. Ang ibig sabihin pala niyan ng S saka V saka 2, ayan tandaan nyo, series of 7. Ngayon, ang pagkabasa ko, kumu V at saka 2, volume 2. Pero series of 7 para dyan. Hindi po mahalaga yung volume sa page. Sapagkat maringang magkamali. Yung pangalan mismo ng aklat. Ayan na, mga kababayan! Maaari daw magkamali. Nagkamali na siya. Huling-huli. Huling-huli talaga ang isda sa bibig. Nako naman, Mr. Cesar Sinitang ito. Grabe. Nako. Alam ninyo kung sa totoo lang, natatawa talaga ako sa pagkasabi niya nito. Mga kapatid, nakita na natin. Inamin na mismo niya na nagkamali siya sa pagkabanggit. Pero alam ninyo, mga kapatid, grabe talagang itong si Cesar Sinita. Pinakikialaman ang mga videos natin. Pero okay lang yan, huwag kayong mag-alala. Ganun talaga ang buhay. Okay. So, alam ninyo, mga kapatid, kung natatandaan ninyo, meron po tayong iniwang na tanong kay Mr. Cesar Sinita. At alam ninyo, sa lahat po ng naging response videos niya, hindi niya ito sinasagot. Pilit niya itong iniiwasan. Nako sige, ano kaya yung tanong ngayon? Panoorin ninyo, mga kapatid. Ito kung babasahin po ni Mr. Sinita yung karugtong niyan, meron po kaming ibubuking. Ito. Babasahin ko po sa inyo ito. It is first mentioned by Pope Constantine in 715 AD. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung napapansin niyo sa tiara, meron pong 3 crown yun. 3 crown. Ayon po sa sinabi ni Mr. Cesar Sinita, yung vicarives, sa binasa niya, yung word na vicarives, nasa taas daw yun ng 3-fold crown. Okay. Yung feeling naman, nasa ikalawang circlet. Yung ikatlong circlet naman, nandoon yung salitang day. Okay, so, ganito yung lalabas, Sige. Mapapansin ninyo, mga kababayan, na ito palang babang crown na ito, babang circlet na ito, ay noong pang 715 AD. Yan, mula yan kay Pope Constantine. Ayon din po sa, hindi binasa ni Mr. Cesar Sinita, yung second circlet ay idinagdag po ni Pope Boniface VIII noong 1303 AD. Okay. So, yan po, yung sa taas ng third circlet di umano. Yan. So, pagkatapos, mga kapatid, kung babasahin mo, ipagpapatuloy mo, the third was added under Clement V noong 1311. Yan. So, ibig sabihin, yung sa taas, yun ay dinagdag ni Clement V noong 1311 AD. Pagkatapos, yung sinasabi daw nito ay yan daw yun, Vicarius
Filii Dei. Yan po yung pagkaposisyon. Ayon po sa binasa kanina ni Mr. Cesar Sinita. Nakapagtataka, no? Kasi, yung kada circlet po, iba't ibang period po yan, no? Ayon po sa binasa natin kanina, iba't ibang period po na form itong mga circlet na ito. Tapos, kagad sasabihin ng mga saksi ni Jehovah at ng Iglesia ni Cristo na ito na merong nakatatak na Vicarious Filii Dei. Grabe talaga. Inconsistent. Ngayon, mga kababayan, meron po akong nahanap sa internet na propaganda ng Iglesia ni Cristo. Ito ha? Yung Vicarious Filii Dei, saan po nakaposisyon? Diyan daw po yan nakaposisyon. Ha? Parang, inconsistent. Ha? Ewan ko kung nag-gets ninyo. Yung Vicarious Filii Dei, ayon sa Iglesia ni Cristo, sila yung nagsabi nito. Nahanap po natin sa internet ito, kanila pong pinapakalat na propaganda. Yan po daw ay nakasulat sa ikalawang circlet, lahat po. Pero sa binasa ni Mr. Cesar Sinita, yan daw ay nakasulat sa kada circlet ng nasabing tiara. Ibig sabihin, anong ibig sabihin nito? Inconsistent pala sa Iglesia ni Cristo yung pinaggagawa nila. Inconsistent, palpak na palpak po. Hoy, Mr. Cesar Sinita, sagutin mo yung tanong na yan. Nako, hindi ka sumasagot sa tanong na yan, Okay, sige. Mga kababayan, nasagot ba ni Cesar Sinita na yan ang ating tanong? Hindi. Hindi po niya nasagot. Eto alam ninyo, meron akong challenge. Meron akong tanong sa kanya. Panay kasi siya kapalpakan Sige, para makabawi siya, bigyan natin siya ng pagbawi. Okay. Mr. Cesar Sinita, itong tanong ko sa'yo. Saan ba dito ang totoong kwento ng tiara na galing sa INC 1914, may tatlo kasing version tayo ng tiara na kiniklaim ng mga INC palpak na ito. Sige, umpisahan natin Una, binasa mo, Mr. Cesar Sinita, yung aklat na Studies in the Scriptures ng Saksi ni Jehovah. Sabi mo doon, ito po yung pagkakalarawan ng tiara. Ito, yan po. Sabi mo, yung nasa taas, yung circlet sa taas, Vicarious, yung nakasulat doon. Sa pangalawa naman, Filii. Tapos sa pangatlo, Dei. Ayan, yan nakikita mo sa screen. Ikaw nagsabi niyan, yan yung pinaniniwalaan ng ninyo at ng Iglesia ni Cristo, Sige. Binawi na po ito, mga kababayan, ng mga taga-saksi ni Jehovah. Siya, hindi niya binabawi hanggang ngayon Nako, Paano ko po nasabing binawi po ng mga saksi ni Jehovah ang pahayag nilang ito na nakasulat sa Studies in the Scriptures na minamali-mali din niya yung pagkabanggit ng volume at saka page Mr. Cesar Sinita, palpak ka talaga, Ito, mula po sa Watchtower Magazine. Ito kasi hinahanap niya talaga yung original copy. Ipapakita ko sa iyo yung original copy, para sabihin mong hindi kami nagdadaya. Ito. Sa April 1, 2004, sa pahina 3 ng The Watchtower Magazine ng Saksi ni Jehovah, ito po ang ating mababasa. Still others hold that 666 is the mark of the Catholic papacy, substituting Roman numerals for the letters in a form of the Pope's official title, Vicarious Filii Dei, Vicar of the Son of God, and manipulating the figures a little, they come up with 666. Ayan anong sabi ngayon ng Saksi ni Jehovah? These fanciful and contrived interpretations, however, are very different from what the Bible itself says about the mark of the beast. Napakaklaro po. Isang invento pala yung interpretasyon niyan, Mr. Cesar Sinita. Nako mali yan, Mr. Cesar Sinita. Eto, dyan yung una. Ikaw yan, nagsabi, galing daw sa Studies in the Scriptures, itong sinasabi mo na yung unang circlet may salitang Vicarious, yung pangalawang circlet may salitang Filii, yung pangatlong circlet may Dei daw.
yabang ito ni Sinita, no? Hambog daw si Sinita eh. Tatalakayin natin yan mamaya. No? Okay. Ito po yung pangalawang isang bersyon na naman ng istorya ng tiara mula sa Iglesia ni Cristo. Mr. Cesar Sinita, ito bang galing sa social media ba na tiara? Tama ba ito? Ito? Ayan. Oh, ayan. Mula po kay Joe Kerr. Yung palpak ding si Joe Kerr na ito. Nag-post po siya sa Roman Catholic Church versus mga sulput church. Ha? Nakikita ninyo ba ang nakikita ko? Ito pang sabi niya eh. Diba sa inyo to, mga invento ni Mang Satanasyo na ito? Ba? Meron pang, ayan o, Vicaribs Filidae. Nasa ikalawang circlet yan. Yung buong salitang yan, yung buong phrase na yan, nasa ikalawang circlet po ng nasabing tiara ng Santo Papa. At ito pa, nakita na sa internet na talagang propaganda talaga ito ng mga INC 1940 na ito. Yun talaga yung kanilang propaganda. Ha? Nako. At idadagdag ko pa itong kapalpakan din mula po sa Pasugo Magazine. Ito ba'y totoo din, Mr. Cesar Sinita? Itong nasa larawan na nakikita sa Pasugo Magazine. Ito po, September 1976 ng Pasugo Magazine sa pahina 3. Ito po yung article ni Tomas C. Katangay. Ito babasahin natin. The beast with the number 666. Tapos may larawan ni Papa Paulo VI. Tapos, wala namang Vicaribs Filidae sa tiarang isinusuot ng papang ito. Naku palpak, Mr. Cesar Sinita. Sa larawang ito, wala namang kahit na isa na nakalagay na Vicaribs Filidae. Tatlong bersyon na yan, mga kababayan, ng tiara di umano ng Papa ng Roma. Isa itong patunay na walang pagkakaisa ang mga miyembro at leader ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na ito. Kaya nga sinasabi talaga natin, inconsistent ang kanilang sinasabi. Mr. Cesar Sinita. Tanong ko sa iyo, Mr. Cesar Sinita, saan ba sa tatlong ito yung totoo, ha? Sige, ulitin natin, ha? Una, saan ba yung totoo? Yung tiara, yung Vicaribs Filidae, yung Vicaribs na sa unang circlet ng tiara, yung Fili na sa ikalawang circlet ng tiara, at yung Dei na sa ikatlong circlet ng tiara. Yan yung unang bersyon, Mr. Cesar Sinita. Pangalawang bersyon, sabi po ng mga nagpo-propagandang INC nito, yung Vicaribs Filidae na sa ikalawang circlet ng tiara lahat. O di naman kaya yung sabi ni Thomas Katangay na ito na wala po, sa larawang ito, walang Vicaribs Filidae sa tiara ng Papa na ito na nakikita niyo sa larawan. Saan dito yung totoo, Mr. Cesar Sinita? Wala Kasi tatlong bersyon galing sa isang source, galing sa Iglesia ni Cristo, tatlong bersyon ng kwento. Anong tawag mo doon? Inconsistency. Huling-huli kayo, sa kasinungalingan nyo, mga palpa kayo, ito ang tanong, Mr. Cesar Sinita, tanong ko sa'yo, ano ba yung tao na nagtuturo, yung mga tao na nagtuturo ng kontra-kontrang aral? Tanong ko sa'yo yan. Bibitirin ko muna kayo, mga kababayan, kung ano ba yung tao, yung mga grupo ng tao na nagsasabi na yung kanilang aral ay kontra-kontra. Pasagutin natin si Cesar Sinita sa pagbabalik ng Fact-Busters. Mapagpalang araw po mga kapatid, mga ka-GSK, muli po. Ito po si Brother Abel. Nais ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at syempre, karagdagang kaalaman sa kung ano ba ang nararapat na sagot patungkol po sa mga paninira sa ating simbahan, sa ating doktrina at sa ating pangkalahatan na ating sinasampalatayanan sa Iglesia Katolika. Ayan po. So please, subscribe, share, and like. Nagbabalik pa rin ang ating programa dito sa Fact-Busters PH. Ito ulitin kong tanong, Mr. Cesar Sinita. Alin ba sa tatlong ito yung totoo? Palpaka. Eto. Una, sabi mo, ikaw nagbasa sa aklat ng
Saksi ni Jehovah na studies in the scripture. Sabi doon sa aklat, yung Vicarious Filidae po ay hinati-hati sa tatlong circlet ng tiara. Yan yung una. Pangalawang bersyon, yung Vicarious Filidae, nakasulat lahat sa ikalawang circlet ng tiara. Yung ikatlong bersyon, wala talagang Vicarious Filidae sa tiara ng Santo Papa. Mr. Cesar Sinita. Tatlong bersyon na yan. Tatlong bersyon ng INC kapalpakan yan. Saan dyan sa tatlo yung totoo? Sa tingin mo, nagkakontra-kontra sinasabi yan ng Iglesia ni Cristo na yan, Mr. Cesar Sinita, Sagutin mo yung tanong ko na yan, hamon ko sa iyo yan, challenge ko sa iyo. Ano? Ikaw talaga? Ito tanong ko sa iyo, Mr. Cesar Sinita. Ikaw yung sasagot, ano? Ano ba yung tao, yung mga grupo ng tao na kontra-kontra ang sinasabi? Basahin natin, ikaw yung nagsabi nito. Ito, sabi mo, sira ang ulo ng nagtuturo ng kontra-kontrang aral. Mr. Cesar Sinita, ano ba yung sinasabi mo dito? Mr. Cesar Sinita, kontra-kontra yung sinasabi ninyo palpak. Nako, inconsistent talaga. At saka, sira ulo talaga ang mga nagsasabi niyan. Ikaw, Cesar Sinita, nagsabi niyan. Nako, palpak ka talaga. Nako, mga kababayan, kaya nga merong ngang nag-comment sa ating channel Ito babasahin ko po sa inyo. Bistado na naman si Cesar Senetanas na hambog. Hambog talaga. Grabe talagang comment na ito, no? Hindi ko po inatake si Cesar Seneta bilang isang tao, ano? Mali yan, paninirang puri yan. Pero binabasa po namin ang comment na ito as a reflection ng ginagawa mo, Mr. Cesar Seneta na ito, Naku, tanong. Nasa tiara daw ng Santo Papa ang Vicarious Filidae? Naku, inconsistent na mga pahayag mula sa Iglesia ni Cristo. Maniniwala ka ba sa kanilang inconsistency? Hindi po palpak. Kaya, busted yan! Palpak! Nako, Mr. Cesar Seneta, nakakahiya ka talaga, ano? Matanda ka na pero gumagawa ka pa ng story. Mas maliwanag na ngayon ang kapalpakan ito ng Iglesia ni Cristo 1914. Papakalat ng propaganda, mali-mali naman. Naku. Sandali, nawala pala ang signal. Okay. Yan. Okay. So, kahit na grabe ang atake nila sa Seventh-day Adventist, mga kapatid, din, nanggaling yan dahil si Felix Manalo ay galing sa Seventh-day Adventist. Kung sa saksi ni Jehovah, nag-withdraw na sila batay sa dokumento na ipinakita ni Caborno. Noon, matagal na ang propaganda na ang tiara ay May 666. Alam pa ng pastor ng Seventh-day Adventist na di pala yan matanggap dahil ng General Conference ng Seventh-day Adventist dahil dinagdagan lang sa evangelist ng Seventh-day Adventist. Pakinggan muna natin si
Pastor Cesar Dizon. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarius Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarius Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarius Filii? Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarius Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, ng Ministry Magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tiara, picture. Kanilang dinesisyonan, failed ito. Hindi karapat-dapat. Bakit? To disclose sa picture na may Vicarius Filii. Kasi wala naman talaga sa picture. Na ngayon, hindi natin yan inilalayo, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po natin yan itinatanggi. So, napansin niyo, hindi daw umano itinanggi ng Seventh-day Adventist na imbento lang nila ang paglagay ng Vicarius Filii sa tiara. Pero napansin niyo, kahit inaamin officially na yan at nakasulat na yan sa kanilang Ministry Magazine, patuloy pa rin na ginagamit kahit ni Pastor Cesar Dizon ang naturang propaganda laban sa Santo Papa. Kung atin pong titingnan, ito ay makita mo mismo sa ulo ng Pope na ang layer ay 3. Diyos sa langit, sa lupa, even to the lower region. Kopya ating tingnan, mga kapatid. Ito yung title niya. Ang sabi ng Biblia, bilangin ang kanyang pangalan. And that's the title name. Name niya yon, title name niya. Titulo niya, pangalan pa niya. The Papacy's title, Vicarius Filii. Kalalabasan, kapatid, 666. Bakit? Vicarius, 112. Total mo. Filii, 53. D, 501. Total mo, 666. O, napansin niyo? Ganon ang mga sulpot na sekta. Kaya, sa ating mga kapatid, inaniyahan natin na pag-aralan natin at isabuhay ang ating pananampalataya. Nakita niyo yan, nasaksihan niyo yan. Maliban na grabe ang banat personal nila, yung tinatawag na ad hominem na, dahil nabasted kasi sila. Pero patuloy pa nilang ginagamit yan para makahikayat at makapandaya sa mga inosente. Tandaan ninyo, ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan, pero napakahirap pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Inaniyahan namin kayo na mag-subscribe sa channel ng Factbusters PH sa ating mga kasama. Lalo na sa Mr. Curious Catholic, kay Bro Dens Oberio, sa Punto por Punto, kay Bro Jendo, Bro Tata, mga kasama natin.
dami ng mga kay Bro Kenneth Bustamante sa pagsagot nitong mga nagsusulputang sikta sa ating panahon. Maraming salamat. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Hanggang sa muli.